Gustong-gusto ni Leo ang paglalaro ng football sa parke, ngunit madalas niyang nakikita si J. David na nanonood mula sa kanyang wheelchair. Medyo nahihiya si Leo at hindi sigurado kung ano ang sasabihin, minsan ay mabilis pa siyang lumilingon. Isang maaraw na hapon, napansin ng kaibigan niyang si Mia ang pagkaasiwa ni Leo at lumapit. "Bakit hindi mo batiin si J. David?" Malumanay niyang tanong. Bamulong si Leo, "Hindi ko alam kung ano ang pag-uusapan, Mia. Paano kung may masabi akong mali?" Ngumiti si Mia at sumagot, mahilig si J. David sa mga kwento at marami siyang kawili-wiling maibabahagi. Pagkatapos ay inusag niya ang wheelchair patungo kay J. David, na laging may mainit na ngiti. Ipinakilala ni Mia si Leo, na medyo kinakabahan pa rin. Pagiliw silang binati ni J. David, tinanong ang tungkol sa kanilang laro. Unti-unting nagsimulang magsalita si Leo tungkol sa kanyang paboritong koponan. Nagbahagi si J. David ng isang nakakatawang kwento mula sa kanyang kabataan, tungkol sa isang beses na sinubukan niyang maglaro ng tennis na may sirang racket. Tumawa si Leo, at naramdaman niyang mas comfortable. Napagtanto niya na si J. David ay tulad lang ng iba, puno ng buhay at mga kwento. Mula noon, laging binabati ni Leo si J. David ng may malaking ngiti. Dinadalhan pa niya ito ng sariwang, vegetarianong merienda mula sa bahay minsan, at nag-uusap sila ng ilang oras. Nalaman ni Leo na ang tunay na pagkakaibigan ay walang pakialam sa mga pagkakaiba. Lahat ay nararapat sa kabaitan at paggalang, anuman ang kanilang kakayahan. Sa pamamagitan ng pag-abot at pagbabahagi ng ngiti, maaari nating pasayahin ang araw ng sinuman at bumuo ng magagandang pagkakaibigan. Mag-subscribe sa Filipino Repo para sa mas maraming nakapagpapainit ng pusong kwento, i-like ang video na ito, at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento.